Nasa ating pong StreamYard ngayon si Representative Ronnie Puno ng Antipolo 1st District at siya po ay kasalukuyang House Senior Deputy Speaker. Magandang umaga po, Mr. Speaker. Kong Ronnie, kumusta po? Magandang umaga, Ted. Good to hear from you after a long time. Salamat po na marami sa panahon, Congressman. Aki pong kasama si Chacha sa ating programa this morning. Congressman, una pong katanungan po natin, Kong, ito hong sinasabi ho ninyo na Constitutional Convention para amyandahan po ilang provision sa ating saligang batas. Gaano po kayo kaseryoso dito? Siyempre, Ted, seryoso talaga. In fact, ito yung unang privilege speech na ginawa ko. At ito yung magiging unang panukalang batas na ipapasok natin. Alam mo, matagal na panahon na ito, gusto ng lahat ng presidente ito mula pa ni Pangulong Ramos na baguhin yung saligang batas doon sa mga pagkakamali nito. Ngunit, siyempre, napakaraming problemang pinagdadaanan ng mga panukala parang ganyan, walang nangyari. 47 years, 48, mag-48 years na wala talagang naamyenda kahit isang salita, ano. Samantalang ang daming kailangan na palitan dyan dahil alam mo yung ating saligang batas nung ginawa yan. Nung una akala nila gagawa sila ng unicameral legislature. Sa madaling sabi, parang parliamentary, isa lang camera, although presidential system pa rin. Doon sa dulo ng kanilang mga diskusyon, biglang nabago. Ginawa nilang biglang bicameral. So dalawang kamara, may Senado, may House of Representatives. Ngunit yung mga ibang mga provision sa ligang batas hindi na bago. So maraming mga provision diyan na ang pagbinasa mo yun ay hinanda para sa isang unicameral. Hindi na yun ang nangyari. Kaya ang daming confusion ngayon, maraming kasong pinapile sa Supreme Court para liwanagin kung paano ba dapat ang butuhan talaga doon sa bagay na pinag-uusapan nila. Dahil nga doon sa mga problemang gano'n. Pagkatapos 47 years na yan, ang dami nang nangyari, Ted. 47 years ago, wala pa tayong cellphone noon. Di ba? Baka pocket pen, wala pa nga eh. So ang nangyari ngayon, parang naiwanan na yung ating saligang batas. For example, walang banggit ng West Philippine Sea sa ating territorial limits. Walang banggit ng economic zone na isang importanteng bagay na dapat nalalaman ng lahat. So ito na, makikipag-away na tayo sa West Philippine Sea. Pero wala sa konstitusyon natin na atin yun. O, mga bagay na ganyan. Ito, panahon ng barangay election. Hindi natin alam kung tuloy o hindi. At ang nangyari ngayon, may batas, ipo-postpone hanggang next year. Alam mo, mga 5 beses na pinospone ito mula noong 2005. At dinagdagan na isang taon yung termino ng batas ngayon. Okay. So, ang termino ng barangay, 4 years. Ang congressman, lahat ng local officials, 3. Ang senador, 6. So, hindi mo ngayon mapagsasabay yung eleksyon ng mga ito. Dati, ang balak sa konstitusyon, kung hindi man sabay, dikit, no, para malapit lang ang konti lang ang trabaho, mabawasan ang trabaho ng COMELEC. So mga ganyan, binago natin ang barangay. Malay mo sa susunod na taon, 1 or 2 years from now, sa susunod na kongreso, babaguhin na naman, baka gawin 5 years, 3 years ang term. So hindi ganun sa tingin ko yung mga balak ng mga gumawa ng ating konstitusyon. So mga ganito, ang dami Ted. Kaya dapat Constitutional Convention tugunan na lahat ito. Okay. So kumbaga po, revision ang talagang dapat nang gawin at maidagdag natin, kasama ba sa inyong kaisipan, Congressman, yung definition na ng political dynasty including ito pong impeachment process? Lahat yan, Ted. Ngunit itong sa mga panukala ko ngayon, ang gusto ko lang mangyari is magkaroon ng CONCON. Wala akong sinasabi na itong provision dapat palitan, yung provision na ganyan. Ang akin lang talaga ngayon, para hindi maging mahaba yung diskusyon, pa natin magkaroon ng isang paraan kung paano natin gagawin ito. Kasi ang paraan sa atin sa Ligang Batas, People's Initiative, parang inayawan yan last year. Constituent Assembly, problema doon, pag ginawa mo yan,
mga senador at mga congressman pa rin ang Opo. tatalakay nito. Mm. Ang dami nating problema, yung batas, yung budget nga, hindi matapos-tapos ang diskusyon diyan. Dagdagan mo pa ng constitutional amendments. Samantalang sa dami ng mga amyenda na dapat gawin, tingin ko full-time talaga dapat yan. So, constitutional convention. So, yun muna, no? I mean, agree muna lahat na gagawa tayo ng isang constitutional convention. Pag nandyan na yan, saka na pag-usapan lahat sa mga issue na dapat pag-usapan. At may panahon naman yung constitutional convention dyan. Okay, sige po. Sige po. So Congressman, ngayon pa lang po, ano ho ang inyong kaisipan dito sa inyong ipapanukala? Constitutional Convention, paano ho kaya ang mga delegado? Saan sila manggagaling? Kasi baka na naman magkaroon ng issue, yun ding mga political dynasty ang tatakbo dyan kung elected yan. Kung appointed naman, sino naman ang i-appoint dyan? And, opo, meron bang timetable ito? Meron ba itong hangganan lamang ang pwede nilang kalikutin? Ito ba free for all? Ang daming ganong issue pa nung una. At meron ba tayong pera para dito, Congressman? So, dalawang stages yan, Ted, ano? Yung unang kailangan gawin kung magkaka-constitutional convention is magkaroon muna ng joint resolution ang House of Representatives at ang Senado. Yung joint resolution, sasabihin lang noon na gagawa tayo ng constitutional convention. Yun lang. Pero kailangan niya ng 2/3 vote ng Senado at 2/3 vote ng House of Representatives. Ngayon, pag lumampas ka na dyan, gagawa ngayon lahat ng batas. Ganun din, papasa sa House at papasa sa Senado. Pero yung batas na yon, doon ilalagay ang mga detalye kung may mga binabanggit ko. Ilan ba yan? Appointed o elected ba yan? Gaano katagal ba yan? 1 taon, 5 taon? Ganon, ano. At saka ako, kung samahan ng mga pandagdag pa baka pwedeng gawaan ng provision doon sa batas na ililimit yung mga pag-uusapan. Okay. Halimbawa, ang pinangangamba ng lahat is baka gawing unicameral ulit ito, baka mag-parliamentary, baka maraming pangangamba na gano'n. Siguro baka yung ibang bagay na ayaw natin pag-usapan, lagay natin doon sa batas na hindi pwede pag-usapan yun. Okay, sige po. Yeah, ang problema kasi, Ted, laging nababara ito sa Senado. Halimbawa, itong sa nakaraang kongreso lang, 19th Congress. Ang kwento nila sa akin, may 3 panukala para sa isang CONAS or Constitutional Convention na disapprove lahat sa Senado. Hindi ginalaw. No? Hindi ginalaw. So, yan nangyari mula pa nung panahon ni Pangulong Ramos na talagang every time dadating sa Senado yan, nadededma doon. Siguro may mga tamang katwiran naman sila. Bakit? Dahil kadalasan ang mga balita is, i-abolish yung Senado. Dadagdagan yung termino ng presidente para makaulit, dahil no re-election ngayon. Mga bagay na ganun. So, sabi ko, imposibleng mangyari ito kung hindi talaga gustuhin ng mga senador ito. So, iniisip ko, dahil sabi naman ni Chief Justice Renato Cudo na pwedeng hybrid constitutional convention. Hindi ko alam kung sa tingin niya pwede itong sasabihin ko. Pero baka naman pwedeng gumawa tayo ng constitutional convention na magsasalamin sa Kongreso ngayon. It will mirror our Congress. So, meaning to say, 2 kamara din. May upper chamber, may lower chamber ng constitutional convention para yung mga senador, hindi sila mag-nervyos na kakargahan ito ng mga delegado ng mga House Representatives. Pagkatapos, alam mo, matatalo lahat ng kanilang mga iniisip, di ba? Opo. Pero pag-uusapan natin yan, kausapin ng senador, kung sa tingin nila, okay yan. Pero para sa akin, kahit anong gusto nilang paraan, kahit anong gusto nilang forma ng Constitutional Convention, okay na sa akin, basta magkaroon lang. Opo. Pero yung sinasabi ho ninyo na dalawang house din ang magiging ang magpapatakbo doon sa convention, di ba? Yan ba'y present members o dapat talagang mag-eleksyon ng mga delegado rito? Ako kasi, kami sa House kasi, basta gusto lang namin magkaroon ng ganyan Hindi naman, at alam namin busy kami, so hindi namin gagawin na. Ako, sa tingin ko, dapat mag-eleksyon sa mga distrito. Personal ko pa lang ito, Ted. Opo. Okay. Tingin ko mag-eleksyon sa mga distrito,
wag masyadong maraming appointive kasi pagdududahan yan. Kundi, pwede mo sabihin mga former chiefs of, former justices of the Opo. Supreme Court. Halimbawa, Opo. pwede Okay. mamili ng mabuti. Pero yung Sige. senador, ako, tingin ko lang to, initial baka pwedeng sila mag-ex officio, pero bawasan natin yung trabaho nila. For example, ang gagawin lang nila, aprobahin nila yung order of business. Sa madaling sabi, gagawa ng plano yung lower chamber na ito yung mga gagawin namin, ito yung mga tatalakayin natin. Aakyat sa Senado, i-approve lang ng Senado kung anong pwede pag-usapan, anong hindi pwedeng pag-usapan. Pagkatapos, kung halimbawa, natapos na yung trabaho ng lower chamber at meron na silang naisip na mga panukala, iaakyat ulit yon sa upper chamber. Katulad ng mga batas na ginagawa natin ngayon. Kasi, para hindi sila nangamba na baka ma-pass break sila, baka salisihan sila. Baka ma-abolish sila. So, simply said, baka sila ma-abolish. Yun po naman po ang kanilang pangamba dyan. Anyway, so Congressman, I mean, maganda nga na pinag-uusapan ito. Ang tanong lang, meron na lang pong 2 years and 10 months practically po ang Marcos administration. Mangyayari kaya ito? Itong sinasabi po ninyo? Alam mo, may pangangailangan na talaga ito. Halimbawa, yung West Philippine Sea, siguro naman dapat matugunan na yan. Ang usapan namin sa Committee on the Constitutional Amendments, chairman na si Rufus Rodriguez, bibigyan ng priority ito. So siguro sa mga darating na araw, magmi-meeting kami kasama ng mga ibang nagbigay ng mga panukalang amyenda sa Constitution tulad ni Congressman Pido Garbin. Mag-usap kami para mapagkaisa namin ang aming mga ideya dyan. Pag natapos yan, magre-reach out kami sa mga senador. Dahil kung hindi sila pumayag dito, wala rin mangyayari dito. Okay. Sabihin ko na sa iyo na parang nung nag-umpisa ito, parang, alam mo, pang sa tingin ko, long shot talaga ito na hindi parang 4-point shot hindi lang 3 points Kaya mahirap talaga itong lalo na pati kami siyempre pagdududahan ngayon, iba na naman na iniisip. Ako lang talaga dapat magkaroon ng constitutional convention para may platform kung saan pag-uusapan natin itong mga problema natin. Sige. So anyway, kami po nagagalak nga na ituhoy inyong inilalantad at para ang taong bayan makilahok dito po sa discussion na ito. So, well said. Aabangan namin ang inyong panukala at ang further deliberation on this particular measure, Congressman. So, nabanggit ninyo, baka pag hinalaan na naman ang Kongreso, pagdudahan na naman ang miyembro ng Kongreso. When you say Kongreso, both houses po ito. Ito nga po, sa ngayon pa lang, medyo nalalagay sa alanganin ang imahe ng buong Kongreso dito nga sa nangyayari po ng mga insertions sa mga pagbabago po sa NEP, sa budget po ng Presidente. Meron kayong binabanggit muna, nasabi ho ninyo, bago pag-usapan ang panukalang 2026 budget, klaruhin muna natin, ano ba nangyari sa kasalukuyang budget? May sinasabi kayo na yung PhilHealth Fund, yung alokasyon ng national government na 74 billion pesos, wala naman po doon sa House version na tanggalin ito. Pati yung DepEd budget, kaninyo, dinagdagan ninyo, pero nabawasan eventually. May mga nangyaring pagkakalikot, pero ang claim ninyo, hindi nangyari sa Kamara yan. Ang tanong dito, Congressman, sino yung kumalikot at saan nangyari? Well, alam mo, malinaw ang records dyan, Ted, kasi, di ba, naging congressman ka rin. Pag natapos ang pagsusuri dito ng Kongreso ng budget, di ba, may version ng Senate, pinapadala sa Senado, di ba? Tapos, pagkatapos ng repaso ng Senado, pupunta yan sa Bicameral Committee, yung maliit na committee ng dalawang kamara. Pagkatapos, lalabas yung final. Nung lumabas yung final, yun ang nangyari. Natanggal na yung PhilHealth Trust Fund, nabawasan yung DepEd budget, at nadagdagan ang DPWH ng ilang daang milyon na budget. So siyempre, nanggaling yun malamang doon sa binawasan nila. Walang kinalaman yung House of Representatives dyan. Pero ang House of Representatives ang nasisi dyan. Enero pa lang, naririnig ko rin, wala pa ako sa Kongreso, mapapunta pa lang tayo sa kampanya. Ang daming mga banat at batiko sa House na, inabuso, maraming kumikita dyan, kung ano-ano mga nasabi. Hindi pala ganun talaga yung nangyari kasi lahat yan, mukhang nabago doon sa Bicameral Committee. Ngayon, yung Bicameral Committee naman, may miyembro yung House, may miyembro yung Senado.
kami, partido ko, National Unity Party, may miyembro kami doon. Ang kwento sa akin, nung nag-meeting na sila, ang unang ginawa, gumawa na naman ng smaller committee pa. No? At sila lahat ay hindi nakasama sa mga diskusyon doon sa bicameral committee. Ang nanombrahan na miyembro ng bicameral committee, 4, no? 2 representative yung Senado, 2 yung House. Ngayon, sa House, Speaker at saka si Congressman Saldico. Sa Senado, ang balita ko, Senator Chis Escudero at saka Senator Grace Poe. Nung nag-umpisa yung talakayan nila, si Speaker hindi sumali. No? So si Congressman ko yung laging kausap doon sa Senado. Hindi ko alam kung gaano kadalas yung meeting at kung gaano ka-aktibo yung mga 2 miyembro ng Senado, pero silang 2 yung naiwan. Maalala natin si Senator Coco Pimentel noon nagrereklamo na hindi daw niya alam ano yung mga nangyari doon. Mga aming mga miyembro, ang balita ko, hindi rin sila kasama sa kahit anong diskusyon. Pero siyempre sa dulo, binigay sa kanila yung comprehensive final report, pinapirma sa kanila, binasa nila, pinirmahan, pero siyempre hindi nila nabasa. Okay. So, yan ang gusto namin malaman dito sa mga hearing na darating ako, bago ako, wala naman ako dyan nung nangyari lahat yan. Pero sinabi namin, maganda ngayon ang House, nung nag-umpisa kay Speaker, pagkatapos pati na rin ng Senado, sinabi na bukas na yung BICAM. Okay. Na papapukin na yung publiko, civil society. Okay yan, di ba? Pero hindi nawawala yung panunungkulan natin na tignan natin ano nakaraan Kasi kami nasisisi dyan, yung House of Representatives nasisisi. Talaga ba yan ang may kasalanan? Sino sa House of Representatives? Kasi kung may kasalanan dyan, edi siguro isisiwalat natin yan. Pero ganun din dapat sa Senado. Bakit kami lang? Sila rin dapat tignan nila. Ano ba talaga nangyari doon? Ngayon, marami nang lumalabas ng mga kwento, di ba? May mga report galing kay Senator Soto. At alam ko, pag-uusapan nila ng masusiyan. Kailangan lang. Dapat lang talaga. Pero gagayahin namin sila dito sa House. Bago namin pag-usapan yung 2026 budget, liwanagin muna natin lahat ito para hindi na maulit kung ano man naging problema noon. Opo, pero Congressman Ronnie, kung hindi nagkamali o hindi responsable ang panig ng Kamara dito po sa umano, sabihin na po natin, mawalang galang lang, pambababoy sa 2025 budget, ba't nagpalit ng committee chair ng appropriations? Ba't tinanggal si Saldico? Diba? Alam po naman ninyo yan, no? Oo. Yeah. Tinanggal siya, pinalitan siya. Para bagang ang dating, ang aming iniisip, siya yung, alam niyo na, ibig ko sabihin, dito ho naman sa Senado, walang nangyari po na parang tanggalan doon at naging tahimik sila. Okay. Alam mo, hindi ko alam kung anong mga kasalanan ni Congressman ko, kung anong mga pananagutan niya dito, no? Pero ang Kamara kasi, dahil nagkagulo, pinisisi yung Kamara, siya yung representante, tinanggal siya. I mean, kumbaga, command responsibility yan. Sana nandun bakit masisisi? At saka, sa tingin ko, hindi pag-iiwas ito sa pananagutan sa panig ng House of Representatives. Kung di tinanggap, kung talagang kami may kasalanan, ito, yan ang medyo dapat na nagpumigil ng mga masamang pangyayari. Hindi niya ginawa o di pinalitan siya. Opo. Kung sa Senado, kung anong mga style nila doon, anong mga sistema nila, nasa kanila na yan. Pero ang sa amin, kung meron man kami pananagutan, kinilusan yun at gumawa ng hakbang. Sana kabila. Pero ang masama niyan, sa naririnig ko, mula Enero hanggang siguro nakaraang 2 linggo, ang House talaga yung may kasalanan. Nakikita ko ngayon at nalalaman ko sa mga kinikwento sa akin, mukhang hindi yun ang buong storya. Alamin natin ano ang buong storya. Hindi ba talaga? Opo. Sige po. So, sa inyo pong statement, sinabi daw ninyo na ang inyong partido, NUP nga, ay magkakaroon po ng investigasyon. Ano ba ito? Through a House resolution? Sino mag-iimbestiga para daw humalaman talaga ano ba ang nangyari sa kasalukuyang budget? And dito ho ba, inyo rin pong dadaanan yung sinasabing sino ba ang mga responsable talaga sa mga nangyaring insertion? Alam mo Ted, yung House of Representatives, sa tingin ko lang, walang karapatan na motopropyo imbestigahin ito. Mas lalo na yung partido ko.
Ang nasabi ko lang talaga is dito sa mga hearing dito sa Kamara, ang DBM, DPWH ay talagang tatanungin namin para baka kung may nalalaman sila, Mhm. masabi nila sa amin, no? So yung mga investigasyon na ganyan kasi ginagawa na ng ating pangulo 'yan. Mhm. At kami tuwan-tuwa na ginagawa niyan kasi ang feeling namin maliliwanagan lahat dito talaga eh. Kung mayroon may kasalanan dito sa panig ng House of Representatives, dapat talaga parusahan, 'di ba? Pero sana ganoon din sa kabila. Mhm. At ang mga lumalabas ngayon na mga impormasyon galing sa ating pangulo, mukhang totohanan ito, Ted. Mhm. Mukhang totohanan kasi mga pangalan ang lumalabas at siyempre paglabas ng pangalan ng mga korporasyon, alam mo na kung sino mga may-ari noon, Mhm. nakita kung saan mga lugar ginawa yan at alam naman natin kung sino ang mga nakikinabang pag linagay mo sa isang particular lugar. Ang mga sinabi nga ng Pangulo, yung mga project na lumabas, hindi doon sa pinakagrabing lugar ng baha pumunta, yung pinakamaraming Mhm. salapi. Mhm. So marami pumunta doon sa hindi naman masyadong grabe at Mhm. meron pa sila nakikita na mga double counting ng mga proyekto at may ghost pa. Opo, opo. Maganda yan eh, kasi dapat lumabas talaga lahat yan. Kawawa yung ating taong bayan talaga sa mga nangyaring ganyan. Kami Opo. sa Antipolo, flood zone kami, no? Mm. Ah, at ako pinag-aralan ko lahat ng plano ng DPWH. Nakita ko magaling eh. Maganda yung kanilang plano dahil yung tubig sa amin bumabagsak mula pa ng Sierra Madre Mountain. Kung nangyayari yung mga ganyan, na ang dami naming mga kababayan at mga distrito na napipinsala, dahil yung pera pumupunta dun sa lugar na wala namang baha, ay siguro talaga dapat labanan na natin yan. Hindi kami papayag na ganyan eh. So, Opo. ganun ang investigasyon na sinasabi ko. Saan pumunta, bakit hindi Mm. pumunta sa amin. Opo, At opo, dapat opo. sa amin, anyway, sa amin, sa mga Opo. congressman, Opo. yung DBM at saka yung DPWH. Pero Congressman, dito po sa ngayon ay binuo na bubuuin daw today na TRICOM, no? Para imbestigahan itong sinasabi po ng presidente. Meron pong kaisipan na bakit Kongreso mismo ang mag-iimbestiga kung saan naman may mga nababanggit na miyembro ng Kongreso na umano'y mga mismong kontratista sa mga proyekto ng DPWH. May nagpapanukala, dapat hindi kayo. Dapat independent body yan. Kasi sabi nga kahapon ni Congressman Chua sa aming panayam, paghihinalaan talaga. Ang kredibilidad at integridad nitong TRICOM na mag-iimbestiga. What's your take on that, Congressman Ronnie? Itong mga ganito kasi, dalawang bagay yan eh. Yung isa, yung criminal investigation. Dahil kung meron talagang kasalanan, dapat makasuhan at kung may mapatunayan na may kasalanan, dapat ikulong talaga eh. Then meron kang parang kumbaga investigation in aid of legislation, di ba? Kasi yan TRICOM na yan, iimbestigahin nila yan para halimbawa, kung meron na isang mga patakaran o isang mga pamamaraan na ginagawa nila at kailangan palitan na yon, pwedeng gumawa ng batas na ipagbawal na yon. Halimbawa, BICAM. O kung talagang BICAM doon nagkakaroon ng problema, doon sumasabog lahat. E di, pagbawal yung BICAM sa batas, di ba? Kaya ang nangyari ngayon, bubuksan nila sa private sector, sa civil society. Maganda yon. Pero tama na ba yon? Tapos yung pamamaraan ng pangungontrata, baka meron pwedeng batas na palitan para mapagbawal, maiwasan itong mga ganitong mga pangyayari. So ganun yon. Ang ginagawa ng TRICOM, in aid of legislation. Wala naman na, ganun lang sila. So in other words, dapat tignan nila yung kung ano yung mga batas, ano yung mga polisiya, regulasyon na tumutulong sa pangyayari ng mga ganito. Tapos palitan o tanggalin ng lubusan na yan. Yung criminal, galing sa executive yon. Yung umpisa muna ang investigasyon na ganyan. Pag nakita nila may kasalanan talaga, doon na papasok yung justice system, yung Department of Justice, yung ombudsman, kung sino-sino. Pero yon, hindi sa amin yon. Nasa executive yon. Okay, sige po. So Congressman, ano pong balita ninyo? Sabi ho ninyo, mukhang matagal-tagal kayong hindi nagawi dyan sa batasan. At ngayon maraming kwento-kwento. Ano hong kwento dyan dito sa mga umano'y kongresistang kontratista? Well, alam mo Ted, maraming bulong-bulungan maraming mga congressman na dahan-dahan ngayon nagsasalita dahil masama rin ang loob nila sa mga nangyari sa nakaraang panahon. Pero ang pinakamadalas pinag-uusapan ngayon is yung pagsisisi sa House of Representatives sa lahat ng mga nangyari.
At specifically dun sa speaker dahil talaga naasinta yung House of Representatives sa mga nakaraang 8 buwan na o mahigit pa tungkol dito sa issue. Ngayon lang lumalabas sa mga detalye na teka, parang hindi yata yun ang totoong storya. So, yun ang dapat ilabas natin at yun ang talagang i-verify natin, sisiguraduhin natin na yung nababalitaan natin at kung anong mga nakikita natin, yun talaga yung nangyari. Mukhang parang gano'n na nga, doon papunta eh. Opo, sige po. Kung yung sinasabi po ninyo nitong nakaraan kasi nagbigay ng pahayag si Senate President Cheese Escudero, sabi niya demolition job lang daw po itong mga ibinabato sa kanya. Sabi niyo pangalanan niya kung sino yung tinutukoy. Kayo po ba aware kung sino talaga, kung totoo man yung paratang ni Senator o Cheese Escudero na demolition job ito? May idea po ba kayo kung sino yung tinutukoy niya? Gusto ko nga malaman kung sino kasi wala akong alam eh. Ibig sabihin, wala akong nakikita sa House of Representatives ngayon na interesadong manira sa kanya eh. Sabi ko nga, alam mo, kami mga politiko kami lahat ng politiko may naninira sa iyo. Wag mo nang anuhin yan, wag mo nang pansinin masyado yan kasi hindi naman totoo bakit mo papansinin, hindi ba? Wag tayong lalayo doon sa issue talaga. Hindi ba rin ako sinong naninira kanino, hindi naman importante yan. Importante talaga is, anong nangyari dito? Paano na ganyan yung budget? Sinong nakinabang dyan? Hindi ba? At anong gagawin natin sa susunod na taon para hindi na maulit yan? Yun dapat ang mga pinag-uusapan natin, hindi yung kung sinong nanira kanino eh. Yung House of Representatives, Enero pa sinisiraan hanggang ngayon, hindi naman kumikibo dyan, di ba? Sinasagot na lang lahat ng mga paratang. Dapat gano'n na lang tayo, public officials tayo, di ba? Dapat tanggapin natin na alam mo, mangyayari talaga yan at malungkot man, masakit man, lahat ng politiko, alam niyo yan, masakit talaga yan. Wala kang magagawa eh. Ganyan talaga eh. Hinahabol mo yung posisyon na yan eh. Talagang ginusto mo yan. Kasama yan sa lahat ng mga dapat mong pagdaanan bilang isang naninungkulan. May sinabi din po kayo sa kanya. Ang sabi niyo po, sagutin na lang ni SP Cheese. Ito pong mga issue na binabanggit ni Senator Tito Sotto tungkol sa scandalous at last-minute budget insertions. Can you explain further? Ano po ito? Well, meron lumabas dati kasi na report galing doon kay Senator Sotto na pinag-aralan daw nila yung budget at mukhang 140 billion ang pumunta sa Senado. Kaya tinatanong nila kung saan napunta yon, bakit doon napunta and so on. Pero siyempre, separate body yan, ayaw na makialam sa mga proseso nila doon. Siguro itong mga darating na araw, pag-uusapan na rin nila talaga yan. At ang maganda niya kasi is siguro sa Senado at dito rin sa House, kami sabay, alam mo, tanungin namin yung mga nakakaalam dito sa aming mga kamera kung ano ba talaga nangyari diyan. Panagutin namin. Kami pananagutin namin yung mga representante. Sila panagutin din nila yung mga senador na nakinabang dito sa pagbabago ng budget sa masamang paraan, sa pagdagdag sa hindi dapat. Opo. Sige po, sa Congressman Ronnie, makikibalita kami dito po sa mga pinag-usapan nating issue and we are glad na kayo po nandidiyan na bukas po sa aming tawag para po sa ating malayang talakayan. Good to see you, Kong Ronnie. Good to see you, Ted. Opo, salamat po. And thank you for your time again. So ulitin po, maraming salamat. The representative ng 1st District po ng Antipolo, Ronaldo Ronnie Puno.